Pero paano nga ba talaga yumaman? Ibinahagi ng financial guru ang kanyang 5 sikreto. So, in everything I do, investments lalo na, bakit ka nag-i-invest? Yung mga na-scam na 5-10%, bakit ka nag-i-invest yan? Gusto mo yumaman bigla? Eh, wala namang yaman bigla. Sabi ko nga, 5 ways to get rich. Manahin mo. Madali yun. Madali. Yan ang pinakamadali. Ilan lang sa atin yun. Pakasalan mo. Aba, may natatanso dyan. Oo. Akala ang yaman, puro utang pala. Puro utang niya. Mayaman pala sa utang. Oo. Okay. Meron naman, panaluhin mo. Ay, sugal naman yan. Sugal, medyo. Naku, Siguro ang mahirap mananalo sa 1,000, baka isang tao naku lang. po, terrible. Pang-apat, nakawin mo. Ay, masama yun. Masama. Hindi pwede yun. Go to Pwede. hell ka dyan. Ako, ayaw ko yan. Ano pa 5? Ano pa 5? Gawin mo. Pagsikapan mo. Oo. Oo nga. Make it. Make it. Good news, madali. Kailangan lang 3 D. Disiplina, determinasyon, at saka yung tinatawag natin na decide now, decisiveness. Umpisahan mo. Hindi yung bukas. I keep telling all the seminars, 30 pesos a day. Isang soft drinks, isang bag ng chicharon, isang kaha ng sigarilyo. Milyonaryo ka in 30 years. Totoo ba yan? Totoo yan. Nangyayari yan. 30 pesos a day, sa 30 taon, milyonaryo ka, may 1 milyon ka. 2.1 million kung 10% per year. Ang dali nung 10%. Talaga? Oh. Kung naswertihan mong 20% a year, 15 million yan. Aba? Same amount of money, same amount of time. Bakit hindi ginagawa? Ayan, yan. Anong natuklasan mo dyan? Bakit nga? Hindi alam. Hindi niya alam kung ba't hindi niya ginagawa. Kasi sabi na, anong diferensya ng mayaman at yung wala. Ayoko ng word na mahirap eh. Okay. Yung wala. O yung wala, okay. Dalawa, sabi ni isa, sikap at tiyaga. Tama. Pero mas importante, impormasyon. Impormasyon. Tungkol sa Tungkol sa paano ka palaguin yung pera mo. Yun ang aming advokasya. Yun. Huwag mo baliwalain yung piso. Aha. Yung 1 milyon, hindi ka aabot kung wala kang piso. So, doon dapat. Okay. So, yun ang tinuturo namin ngayon, for lack of a better. Sinishare namin yung information. Ang desisyon nasa iyo pa rin. Dagdag pa niya, ang pagyaman daw ay nakasalalay sa ginagastos ng tao. Huwag kang gagasta na hindi mo kaya. Yan ang mga problema ng mga ahente, nakikita mo. Oo nga. Ano yung nakita mong most common wrong, no? Yung mali. Yung maling ginagawa nga ng Pilipino. Sa pag-handle ng pera niya, yung most common na mali. Ang mindset, unang-una. Mindset, ano lahat ng kinikita, dapat or di dapat, para ipanggastos. Dahil kaya ko naman kumita rin ulit. So, the assumption is short term. Wala, kaya ko yan. Mawalan na akong trabaho, kaya ko yan. Hindi naiisip na obligasyon mo. Tuloy-tuloy. Hindi na puputol. Lalo na kung may pamilya ka, di ba? So, bihira yung nagpaplano. Puro yung instant gratification. Pag nahirapan, nagtrabaho kong mahirap, kailangan kong bakasyon naman. Kumita ko yung bonus ko, bibili ko ng... So, nagsisave tayo. Alam natin yung concept of saving. Para may bilhin. Nagsisave ako para bagong cellphone. O bagong... Tatlo na cellphone, 2 lang naman tenga natin, di ba? So, mahirap eh. Mahirap gamitin 3. Ngayon. Tapos, dapat? So, dapat, nagtatabi tayo dahil obligasyon natin. 2 mukha natin sa buhay eh. 2 kabayo natin sa buhay. Yung unang kabayo, sasakyan natin dahil sa pawis natin, kikita tayo. Okay. Yung kinikita natin, dapat, meron tayong binabayad natin sa sarili natin para sa ating kinabukasan. Yan ang pambili ng ating kinabukasan. Savings yun, di ba? Savings yun, mag-ipon. Mag-ipon. Ang alam naman ng iba, ang savings, either ilagay sa lalim ng unan o sa bangko. Savings deposit. Pagkaliit-liit ng kita. Maliit ang kinikita pag nilagay sa bangko. Safe lang. Tama naman yung safety. Pero madaming instrumento dyan na may kanya-kanyang layunin. Hindi porket may pera ka, doon mo lang lalagay. Isipin mo, bakit? Yan ang wala sa nakakaramihan. Bakit ako gumagastos?
So pati, sinasabi mo to, Pax, pati ang pag-iipon ay determinasyon din. Yes. Di ba? Pati ang pag-iipon, disiplina din. Kasi tataka ka eh. Yan ang parating mga ini-interview ako minsan. Man on the street, tatanungin ako. Oo nga. Pero wala kami. Ano masasave namin eh? Ganon. Kung magkano utang mo, saan mo ginastos? Oo. At quiet na. Bakit? Nagastos lang sa kung saan-saan. Kung saan lang nagastos. May payo rin si Francisco sa mga kasalukuyang nagnenegosyo at sa mga nais magnegosyo. Oo. Pag hindi mo binabayaran ang sarili mo, Oo. hindi ka, talo ka, mali ang costing mo. Aha. Dapat bayaran mo sarili mo para alam mo talaga kung yung negosyo, Kumikita ka, o kung hindi. maayos. Oo. So, nag-survey nga kami ng 200 businessmen eh. 15 lang ang nagsisweldo sa sarili nila eh. Sabi ko, ay, talagang malaki problema ng tao sa basic. Basic Yung ano. basic discipline, basic understanding. Pag tamang pag-unawa ng magpatakbo o magpalago ng pera. Paghawak ng pera. At dahil pera ang nakasalalay, kailangan din daw natin ng iba yung pag-iingat. Yung lending, fix ang income mo. Diba? Savings deposit, pautang sa bangko yan. 1%. Maliit. Bumili ka ng treasury bills ng gobyerno, 3%, 6%. Yun ang fixed income. Lending investment yan. Pag ako nangako sa'yo at ginaranti kita, that means pinapautang mo ko. Sa ngayong panahon, pag ako nagbigay sa'yo more than 6-7% today, lagay natin hanggang 10, niloloko na kita. Per year, ha? Yun ang tinuturo ko sa kanila, yung guidelines ba? Pag may nag-offer sa'yo na guaranteed more than 10% per year, tumakbo na kayo. Hindi mapapanindigan niya. Oo. Hindi masama ang maghangad ng marangyang buhay. Kailangan lang natin itugma ang uri ng pamumuhay sa perang kinikita natin sa araw-araw. Obligasyon natin sa ating sarili na paunlarin ang perang pinaghihirapan natin. Ito ang malinaw na mensahe ni Francisco Colayco na dapat nating isabuhay para tayo ay umangat. Ang susi ng buhay yung made of our choices eh. Yes. We choose the things we do. Tayo ang Hindi decision. mo pwedeng, hindi kita pwedeng i-blame or somebody else. Kasi ganyan nangyari sa akin dahil sa akin. Desisyon ko yun eh. So, if you choose a lifestyle na hindi mo kaya, babaong ka sa utang. Oo. If you choose a lifestyle na kakayanin mo, mag-i-improve ang buhay mo.